Tent. Kausapin po natin si Police Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Good afternoon po sa inyo, sir. Ayan, oh. Magandang hapon po, ma'am. Unahin po muna natin kung meron po bang direktiba sa inyo kaugnay nitong mga kumakalat na peking video at may audio pa supposedly ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa China. Opo, kasi alam naman po natin ng cybercrime ay patuloy po na tumataas. Part po ng PNP, especially Anti-Cybercrime Group, is to monitor po lahat ng mga violations na nangyayari taon. So, yung ito pong binanggit ko na video tungkol kay Pangulong, yung fake po na lumabas na video about President Marcos, ano pong ginagawa nyo dito? We've been monitoring yung mga ganyang cases and immediately, nung na meron ng report na ganyan, tinignan na po natin yung... Kita ninyo? Alam mo, yung PNP, ginagawa lang nila trabaho nila. Ang problema, pag yung media kargado, halatang halata eh. Pagkakargado ang media, kita ninyo sinesensationalize. Anong gagawin nyo sa mga ganitong voice recording? Anong lumalala ng voice recording? Eh matagal na ho yan eh. Sa totoo lang, matagal na ho yung AI voice deep deep voice ba yun? Deep bake? Basta deep kasi alam kong deep, yung deep ano lang eh. Oh, kaya alam nyo matagal na ho yan. Eh bakit ngayon lang lumalabas? Bakit nyo ngayon lang sinasalsal at sinesensationalize? It's really obvious that you're doing this because para pag may lumabas na video recording, matik na. Matik na ho yan. Website or yung account na nag-post po dito. At nakita nga... Oy, ang ganda na sinabi nito ni Madam. Oh. Kahit anong video pa ang ilabas, pag hindi si BP Sara umaksyon, walang mangyayari. Gusto kong palakpakan ng malupit. Yan ho talaga ang totoo. Ang sikreto ho dyan, si Vice President Sara Duterte. Yun ho ang totoo dyan. Wala akong biro. po natin na it was created in April of 2021. And then nung kinandakan pa uli natin ng kinandakan ng ating kapulisan, napakarami nilang tinitignan. Si FLM po ay si First Lady Liza Marcos. At nakita nila na ang location o possibly ang IP address na ginamit ay ang isa nasa merong nakita tayo sa Pilipinas at ang isa po ay sa Pakistan IP address. So ito yung mga titignan po natin at mag-coordinate na po tayo sa mga platform na kung saan nakita po ito katulad po ng YouTube, ng Facebook. Yun po at titignan po natin kung anong pwede pong makuha na mga ebidensya sa mga ano na ito. May mga binanggit na po kayong detalye, Colonel, pero yung tao kaya na nasa likod nito or yung grupo man, ma-identify po kaya yan or na-identify na ba? Depende po sa pakukuha po nating ebidensya doon sa mga platform na ginamit. Dahil pagka-posting po ng ganyan, hindi po natin makikita yung tao. Oo. Kung sino po ang nag-post ito. So, pag nakakuha po kami ng ebidensya sa Facebook at saka sa YouTube, malamang po makikita natin kung saan po ginawa yung post na yun. Overall po, Colonel, ano po yung assessment nyo? Pataas po ba ngayon ang mga cybercrimes at ano po yung klase na pinaka-common? Yan na. Sa cybercrime po ay kung titignan po natin during the first quarter ay lagi tumataas ito pero hindi naman po ganun kataas na dahil alam nyo, grabe ho ito, hindi nyo napansin. 1 week ho itong binalita from GMA at saka ng GMA at saka ng TV5. Hindi ko ho alam kasi yun sa sa ABS-D naman po hindi ko ako nakikinig sa kanila. Pasensya na ho kasi parang hindi naman na sila nag-exist. Diba? Ang simula po nagkaroon ng SIM registration, hindi na po sobrang taas. Ngayon po, ngayong taon, yung first quarter, nasa 21.4. Ayan wala na. Kahit may evidence, totoo man or hindi, magiging fake na lahat. Correct? Tama ka dyan, Madam. Madam Jasmine, you're correct. Ika nga, correct na correct. Correct, ika nga. Or lang yung pagtaas po nito. Hindi sa katulad ng previous years na talagang umaabot po ng 30 to 35% yung first quarter. So, ang pinakamataas po nito ay yung online scam. Ang pinaka number one po sa online scam ay yung online selling pa rin po. Online
Hindi nakuha ng media yung kanyang gustong sagot, 'di ba? Sabi nito, ito grabe pagtanong, sisipag ng media pero pagdating sa nakuha, yun na nga eh. Alam mo, the cooking dad, you are perfectly right. Kung meron mang term na perfectly right. 'Di ba ho? Mas importante pa ho itong lintik na AI, voice, at saka itong AI, yung face, kesa doon sa issue ng drugs na supposedly pinakamadami daw. Hindi nila man lang pinansin yung pagbaba ng timbang o yung tawag doon yung amount, 'di ba? O nung droga. Ang dami hong pwedeng follow-up story, ika nga. Napakadami hong ibang anggulo doon na pwedeng ilabas, ika nga. Pero anong focus? Ang focus, itong walang kakwenta-kwentang AI. This is really obvious. Kaya nga, nanduda ako, sabi ko, perfect yung script Perfect yung script. Bakit to? Ano ho yung script? Problem. Meron talagang video, meron talagang voice. Ano script? Magpalabas tayo ng kunwari anti sa atin, galit sa atin. Palabas tayo. Palabas. 'Di ba? Yung isa na booking na si Budol Lipunan. Yung isa booking. Palabas tayong ganyan. Nasunog na yung Budol Lipunan Tapos pagpalabas natin ng ganyan, magkaroon tayo ng counter. Tapos magiging issue ngayon yung AI kasi labasan Kasi kung hindi ka, bakit kailangan mo magpalabas ng counter? Nang magpalabas ng anti? Kasi kung ikaw lang, isipin nyo to kung ikaw lang, sasalsalin mo lang yung AI o deep voice na yan, kunwari walang nag-aantay, walang anti-vlogger na naglabas niyang voice, it's obvious na you are being defensive. Tama, mali? Diba? Isipin nyo, wala ho yung si MDS, wala hong ganun. Anong dating sa tao? Bakit kaya biglang naglabas ang gobyerno ng may mga voice recording na lalabas, may mga video recording na AI lang, hindi totoo. Deepfake ang tawag, deepfake, 'di ba? Anong dating nun sa tao? Sige nga ho, kung kayo may common sense. Anong dating nun sa tao kung sakasakaling walang anti-Marcos vlogger? Tapos bigla lang nilabas ng gobyerno yung deepfake na yan, deep voice na yan, yung fake voice na ganyan, at saka yung AI, bigla lang nilang nilabas. Anong dating sa tao nun? 'Di ba? Ang dating sa tao nun, napaka-defensive naman itong gobyerno to. Tama, mali? 'Di ba? Kumauta kayo Pero kung may naunang lumabas at nag-aakusa ng kung ano-anong klaseng voice recording, kung ano-anong klaseng video recording, pag may unang lumabas, ano mangyayari kung sumagot lang ang gobyerno? Sumasagot lang ang gobyerno. 'Di ba? Ang dating pa nito, abay tama pala ang gobyerno. Meron talaga mga fake. So sa tao, 'di ba? Sa tao ho, mapapasok na sa kukote na ho ng mga Pilipino 'yan. Fake yan, AI yan, AI, deep ano lang yan. 'Di ba ho? For sure. Ganun ho mangyayari. 'Di ba ho? Kasi nga ho, may naunang nagpalabas na galing sa quote-unquote anti-Marcos kuno. Ay, maging matalino ho tayo. Wag ho tayong pabudol uli. Selling, ito yung pag-access ng mga Facebook account, yung mga ganun po. Na kung minsan nanghihingi ng pera or assistance. Yan yung pangalawa. Yung pangatlo po, yung investment account. Okay. Colonel, online scam, yung mga online selling, ano pa po yung iba? Medyo napuputol Yung po kasi isa po, linya. Kita nyo? Diba tinanong, ano yung pinaka problema ngayon online? So sinabi, kasi siyempre, tandaan ninyo feeling ko hindi naman ako kasangkot ang pulis dyan, pero yung media ang gumaganon Ano pa sir? Ano pa ang problema aside from online scam? Inaantay talaga yung sagot na, ito mga fake news. Di ba? Yeah, oo. illegal access po ng Facebook account. Yung isang bigla na lang na Hindi nyo nararamdaman? Hindi nyo nararamdaman yung
Abay, tinutulak ah. Merong, alam mo yung, eto, nag-interview para may palabasin. Di ba ho? Ano yun? Ay, yung mga Nag-iiba yung peking, may-ari ng account, then nanghihingi ng pera. And yung pangatlo po ay yung investment scam. Ay, investment scam. Para po sa mga mabibiktima, Colonel, ano po ang dapat nilang gawin? Basta pag nabiktima po sila, just check our website, yung PNP-ACG website, at hanapin po nila doon kung saan yung pinakamalapit na PNP-ACG. Or kung medyo malayo-layo man, they can report directly to the local police station. Aha. Meron po ba yung way na parang halimbawa mga online forms na pwede po nilang isumite muna kung sakali, halimbawa kung malayo po yung lugar nila? No, they can send a message to our FB page. Huli na lang po, Colonel, bilhin niyo po sa ating publiko para makaiwas po sa mga gitong cybercrimes, lalo na yung sinasabi niyo, nangunguna dyan yung mga online scams or lalo na sa online selling. Opo, ang modus lang naman po kasi dyan, sa online selling or buying, yung nanghihingi po ng advance na bayad. So, pagka may mga kausap kayo. So, eto po kaya nga sabi ko sa inyo, eto, huling paalala ko sa inyo ito Maging matalino ho tayo. Maging matalino at hindi lang chismoso at chismosa. Okay? Tandaan ninyo mga kababayan, eto, isaksak nyo na sa kokote nyo ito. Ang kalaban ay magaling sa propaganda. Nanalo ang administrasyon na ito because of propaganda. Paano nasaksak sa kokote ng mga Pilipino na may tanso gold, may talano gold? Could you just imagine, you won because of talano gold? You won because of golden era? You won because $1 is equal to 1 peso? Isip, mga kababayan. Paano nangyari yun? Siba? Anong sinabi? Etong maman to, 6 na taon na natulog at natuod ng Netflix. Walang ginawa. Lahat ng kalaban niya, merong ginawa for 6 years. Ito walang ginawa. Paano nanalo? Propaganda. Fake news. Talano gold. Golden era. Electric pan. Nanalo sila dyan. How did it happen? Propaganda. Naintindihan nyo? Ang lupit.